O ito nga mga kababayan, ano, tama lang din. Napatalsikin na kagad itong si Iskol Bocol. Tito Soto pala mga kababayan bilang Senate President. Kasi nga, nakipagsabuatan ito kay Speaker Martin Romualdez. May ibang tinatahak ngayon mga kababayan itong Senado. Kaya pinalitan nila yung dating Senate President para nga mapatalsik din o mapalitan si Senador Rodante Marcolita bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bago tayo magpatuloy, mabati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, pinaalalahanan ngayon ni Senator Ping Lacson itong si Iskol Bocol, Tito Soto pala mga kababayan, na maghinay-hinay. Huwag niyang baliwalain itong bilang ng minority mga kababayan. Dahil siyam yan ha. Siyam yan. Tandaan natin. Pag siyam, ibig sabihin, kulang lang ng 4 mga kababayan. Na yung minority, maging majority bigla yan. At tandaan natin, dyan sa bilang ng majority, mayroong 2 bilyar dyan na kilala natin nakasapi sa Duterte Block ng Senado mga kababayan. Mayroong GBRs ito, nakapatid ni Senator Jinggoy. Mayroong Senator Rupia, nakapatid naman ni Senator Alan Cayetano mga kababayan. Maaring lumipat yan sa kabila. Kaya nga, nag-alala. Sa tingin ko nag-alala din itong si Senator Ping Lacson. Dahil nga, baka mapalitan niya kaagad itong kanilang talagang pinopursige na maging Senate President para nga maiba yung takbo na ginagawang investigasyon ngayon sa Senado. Ito nga'y kaugnay sa napaka-anomalyang flood control mga kababayan. Sa tingin ko ito ay aking opinion lang. May gusto silang pagtakpan na pangalan. Dahil nga nung nabanggit, ito, anuhin natin to, tandaan natin ito. Nung nabanggit, yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez at itong si Saldico mga kababayan, binanggit na mag-asawang Diskaya kaagad-agad. Nung kinahapunan mga kababayan, umaga yung yung Senate hearing. Pagkahapon mga kababayan, yun. Biglang nagkaroon ng pirmahan at pinalitan nga itong si Spees Codero mga kababayan dahil nga may tumawag ayon kay Eli Saludar na isang magaling na mamamahayag mga kababayan. Ayon kay Eli Saludar na may tumawag daw kay Spees Codero para palitan nga niya itong si tawag nito si Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Pero nga hindi daw pumayag itong si Spees Codero, kaya pinatalsik din, tinanggal din, pinalitan kaagad ni Tito Soto mga kababayan para nga matigil na yung pagbanggit ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Baka kinatatakot nila mga kababayan, baka mayroon pang mas mataas na pangalan na mabanggit sa ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Inamin na rin ni Tito Soto mga kababayan na hindi niya kursunada yung direksyon ng mga katanungan ni Senador Rodante Marcolita sa mga resource person mga kababayan. Kasi nga, mayroon nang nababanggit na pangalan. Itong amo ni Tito Soto mga kababayan, tuta ito itong si Tito Soto mga kababayan, tuta yan ni Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, nung inutusan siya na wag mo nang ibalik, tinawagan daw siya mga kababayan wag mo nang ibalik sa Senado itong si Bryce Hernandez, dito mo na ito iditin sa Kongreso. Siguro nag-usap sila, wag dyan sa Kongreso kasi nga masyado akong malata, natuta mo ako, doon mo ipadala sa PNP para patas kunwari. Talagang napakatalino nitong si Iskol Bocol mga kababayan. Akala siguro niya makakalusot siya sa ating mga kababayan at talagang nag-isip din na talagang itong si Tito Soto ay tuta nga nitong si Speaker Martin Romualdez. Ngayon mga kababayan, kung mapapalitan bilang Senate President itong si Tito Soto, sino naman kaya yung pwedeng ipalit? Nandyan si Senator Rodante Marcolita.
na napakagaling na abogado. At nakita naman natin mga kababayan kung paano ginawa ni Senador Dante Marcolita yung investigasyon sa kanyang hawak na committee, na Blue Ribbon Committee mga kababayan. O di ba? Andyan din si Senator Alan Cayetano mga kababayan, na isang napakagaling na abogado. Mayroong mga abogado dyan, magagaling na abogado. Pero bakit? Bakit si Iskol Bocol yung kinuha ng mga nayupak yan? Bakit pinili nila? Pinili nila si Itbulaga. Hindi naman pagpapatawa ang gawin nila dyan sa Senado. Pwede siguro kung papatawa lang yung kanilang gagawin. Magaling magpatawa yan. Nako po, pasensya na. Wala tayong bilib dyan kay Tito Soto. Ito na, wag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panood. Naghihinay-hinay ngayon ni Senator Ping Lacson ang kanyang kapartner at malapit na kaibigan, Senate President Tito Soto, na naku, wag pong maliliitin ha. Huwag maliitin itong minority bloc diyan po sa Senado dahil sa ang sinasabi ni Senator Ping Lacson na siyang kasalukuyang Senate President pro tempore ay masyadong manipis itong mayorya diyan po sa Senado. Ang ibig sabihin ay kumbaga sa konting kibot lang pwedeng magpalit po ng liderato ng Senado. Kaya ang sabi po ni Senator Ping Lacson yung 15. Kasi masasabi ho natin na parang hindi ganun kasolid at anytime ay pwedeng makudita ito pong si Senator Tito Soto bilang Pangulo ng Senado. At ayon po kay Lacson, Senator Lacson, ay malakas po ang minority bloc ngayon sa Senado. Siyampu sila mga kababayan at hindi pwedeng baliwalain. At siyempre bilang kaibigan ay nagpaalala ito pong si Senator Lacson kay Senate President Tito Soto. Kung sa bagay, totoo naman ho mga kababayan, kasi alam nyo ho, ang bilangan po sa Senado, 12+1 lang ho yan, di ba? 24 ho sila. So pag hinati mo, tapos +1. So 12+1, simple majority ay 13 na ho, di po ba? So ganun lang po kadali ang pagpapalit po sa liderato ng Senado. Kasi sila po ngayon ay siyam. Tapos sa mayorya ay 15. Madali ho, marami hong pwedeng madaling kalabitin ho ron Hindi po ba? Napakadali na sabihin natin, hikayatin at agad na yung ibig sabihin magbago at magkaroon ng bagong mayorya. Sa ngayon ho mga kababayan ay siyempre ito, ulitin ko lang ho para po sa kalaman ng ating mga viewers. Ang bumubuo po ng minority bloc diyan po sa Senado ay ito pong Senator Rodante Marcoleta, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, 3, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Joel Villanueva, Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo. So siyam po sila. Siyam po sila. At kung kinakailangan ay 13, mga kababayan, 13. Kung siyam mo sila, 4 lang ho ang kailangan. Pwede na hong magpalit ng liderato, di ba? At yung nakikita kong 4, pwede ho sa 4. Alam ba, kung sakasakali talagang magkaroon po ng at hindi na po nila masigmura o matagalan, yung parang yung hasta ngayon ni Senate President Tito Soto at parang minamalit po sila o binabaliwala. O isa 4 to pwedeng masungkit ho rito ay si Senator Pia Cayetano. Kapatid ho yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Pwedeng makakumbinso yan Tol. O sis. O kung ano man, di ba? Lipat ka rito sa kabila. Tapos si Senator J.B. Erce ito. Mga kababayan. So, 2 na lang. Sino pa mga pwedeng kalabitin? Alam nyo na kung sino. Yung 2 magkapatid. Yung Bilyar. Na siguro, kahit pa paano, baka makonsensya na kusan ay, yung Duterte block na iniiwan ko, baka pwede akong bumalik para makabawi. So, 4 agad, tapos agad ng laban. Tapos pag ganyan, 13 na, alam mo, pwedeng kumalawit ho dyan. Alam mo naman, parang parang alam niyo yung puno ng kawayan,
kung saan ang hangin, Mm. dun ho umano, pumapaling si Senator Lito Lapid. Baka 5 pa ma-recruit po nila, mga kababayan. Depende Leo sa mga Guerrero. issue. At nako, baka magkaroon super majority. Alam nyo naman, pag yung 2 tulpo, kung saan ang mayorya, ang lagi nilang patakaran, doon ho sila. So, kumbaga sa masyadong mabuhay. Ito hong Huwag liderat. na tayong umasa dyan sa 2 tulpo, mga kababayan. Noon na, bilib tayo dyan. Lalong-lalo na kay Senator Rapi Tulfo. Pero nga, nung naging senador na ito, bakit ba biglang naging tahimik ito? Ibang-iba, mga kababayan, sa kanyang programa. Yung nakasanayan natin, yung tapang niya sa kanyang programa. Pagdating sa Senado, mga kababayan, nung umpisa lang, nagpapakita siya ng gilas. Pero kalaunan, nawala, naging tahimik. Pati nga hawak niyang komite, mga kababayan, ay parang hindi nagkakaroon ng hearing. Para bang yung kanyang focus ay nasa kanyang mga programa sa TV at sa radyo. Nandoon yung kanyang parang focus. Hindi siya nakapokus bilang isang senador. Iwan ko lang sa iba nating mga kababayan, kung parehas ba tayo ng nakikita, kung parehas ba tayo ng napapanood. Yan yung aking nakikita, mga kababayan, na para bang itong si Tulfo, noon talagang hinahangaan natin ito talagang sinusubaybayan natin sa tuwing may ilalabas ito ng mga issue sa kanyang programa. Pero nga, pagkalipas, nung naging senador na siya, naging tahimik, mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. Ni SP Soto. Kaya, ito, nagpaalala na po si Senator Ping Lacson. Kasi alam nyo na, matagal na ho silang magkasama at magkaibigan. At diba, sa nakarang eleksyon lang ho ay sila po yung magkatambal, di ba? Tumakbong presidente si Senator Ping Lacson at kanyang katandem si Senator Soto. So talagang sanggang dikit po sila. Pero ito, nagpaalala lang po. Ito hong si Senate President pro tempore Ping Lacson. Panoorin po ninyo. Ito hong pahayag ni Senator Lacson. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero sa doon sa Aminado naman siya Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niyang i-volunteer na majority leader si Joel. Senate President Tito. Pero sa doon sa naging complaint These kahapon. are light moments lang ito. Pero doon sa naging complaint. Yan po sinasabi ho ni Senator Ping Lacson, pinaalahan na niya yung kaibigan na si Senate President Tito Soto na hindi lang ang mayorya ang iyong pinamumunuan, kabilang diyan yung minorya. So buong Senado. At kasi 'di ba parang ang nangyayari yung trato sa noong siyang araw na lalo na yung sa issue po ng dito yung kay Bryce Erickson Hernandez sa kung saan ay parang nabaliwala ho yung naunang naging desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na nooy pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta na kung saan itong si Bryce Hernandez ay di ba na-contempt po ito at siya po ay nakadetine sa Senado. Pero nung hiniram ho siya ng House of Representatives at kung ano-ano mga sinabi ron at 2 senador ang kanyang inimplicate, yun ho tapos tinawagan daw po si Senator Soto ni House Speaker Martin Romualdez at ipinapakiusap manatili na lang doon po sa House of Representatives. Bagamat hindi pumayag, ito pong si SP Soto, ang sabi niya, hindi, sige dyan lang sa PNP Custodial Center. Kaya umalma po ang minorya. Sabi nga po ni Senator
O Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, bago na ba ang patakaran ngayon? Bakit dinala sa PNP Custodial Center? Kasi sa Senado yan doon nakadetine. Tapos hiniram ng mga kongresista, dapat ibalik din sa Senado. Kasabot niya mga kababayan. Ito nga si Espia Soto, kasabot ito, tuta nga ito. Tuta ni Speaker Martin Romualdez. Anong may panayam din itong si Tito Soto mga kababayan sa kay DJ Chacha at kay Ted Filon. Siya na rin mismo umamin na tinatawagan siya, nag-uusap silang dalawa nitong si Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Tama nga din yung sinabi ni Sir Eli Saludar nung nakaraang araw na may tumawag nga kay kay Espi Escudero na tanggalin bilang chairman ng Senate Blue Ribbon itong si Senador Rodante Marcolita. Pero nga hindi pumayag itong si Espi Escudero, kaya natanggal din. Tinanggal din itong si Espi Escudero. Nadamay nga dahil yung talagang kanilang target, kasi nga ayon kay Tito Soto, itong si Iskol Bocol, hindi niya kursunada yung direksyon ng pagtatanong ni Senador Rodante Marcolita. Kasi nga, nakaladkad na yung pangalan ng amo niya. Tuta kasi. Pag tuta mga kababayan, kung ano man yung gustong ipagawa ng amo mo, talagang susundin mo. Ganon yung mga tuta. Traidor itong si Tito Soto mga kababayan. Huwag tayong masyadong maniwala sa taong yan. At sino naman mga kababayan yung pwedeng ipalit yan? Nandyan si Senador Rodante Marcolita. Ipalit si Senador Rodante Marcolita o kaya itong si Senador Peter Alan Cayetano mga kababayan. Kasi mga abogado yan. Yan yung talagang magagaling. Magaling mag-imbestiga, magaling magtanong. Hindi katulad itong si Iskol Bocol. Sana nga mapatalsik ito. Yun ang dito lang muna natin. Bago tayo magtatapusin, mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay sino shoutout natin? Shoutout tayo kay Kinzo. Shoutout na rin kay Mabilin na Balikaw. Shoutout na kay Nito Espaltiro. Shoutout kay Persida Flores. Shoutout kay Tio Sinugba. Shoutout kay Susie Bonifacio. Shoutout na rin kay Lida Villamor Pugyo Tolimao. Shoutout na rin kay Nanit Cayetano. Kamag-anak siguro to ni Senador Peter Alan Cayetano. Shoutout sa iyo, ma'am. Shoutout na rin kay ang taba nito Hindi natin mabasa to, masyadong mahaba. Shoutout na rin kay Prim Pandoy. Shoutout na rin kay Your Average Guy. Shoutout Shoutout na rin kay Rigulo Malaka. Shoutout kay Idol Carl. Shoutout kay Ma'am Michelle Bulima. Shoutout sa iyo Ma'am Michelle Bulima, kay Luida Maki. Shoutout na rin kay Travel Vlogs by Tuto. Maraming salamat. Shoutout na rin kay Paul Jincio Rosity at kay Mami Merly. Kay Ma'am Joyce ng Japan at kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan. Sa kanyang mga apo si Coco, Dion, Yuri at saka si Sagi. Shoutout sa inyo lahat. Yun naman, dito lang muna at once again, this is Ronnie TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.